Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Mugs FM with DJ Chini. No words can explain how much I love you. And yet, no words can describe my feelings today. But I trust God one day I'll be getting over and better again after this all of trials. Dear Mugs FM. Magandang hapon po sa lahat. Today is the day that I should remember forever. Kasi itong araw ang nagsimula akong ganap na nanay para sa aking panganay. Way back December 17, 2011, ipinanganak ko si Harley Zember. A baby boy with 7 pounds at 7:25 in the morning na may special condition, cerebral palsy. Dahil daw naubusan siya ng oxygen sa brain. Dahil din sa natagalan siya lumabas kasi nag-collapse ako that time. Pero I gave birth to him by a normal delivery. And as I wrote our story before, at naging bahagi kami ng special love ng Christmas, ID nung TV Patrol lokal or local TV Patrol way back 2016. Anyway, Chin, thank you for those moments. Kasi sa kabila ng kondisyon ng anak ko, isang magandang alaala na minsan sa buhay niya, naging inspiration ang kwento ng kanyang buhay sa iba. From 2011 to 2025, ang dami naming pinagdaanang mag-ina. As a mother, my mindset is walang hindi ko kaya para sa anak ko. Lalo na't may special condition po ang anak ko. Kaya it takes 10 times ang pag-aalaga compared to those normal children's for me. I need to fight every day as long as kasama ko siya. Sa dami kong pinagdaanan as a mother, as a wife, hindi ako sumuko. Kahit minsan tinapakan ang pagkatao ko dahil wala akong pakialam. Kasi yung focus ko ay buuin ang pamilya ko para sa anak ko. Sobrang hirap kong tutuusin para sa ibang situation ko. Pero para sa akin, kontento na ako na makasurvive everyday nang hindi nagkakasakit ako at ang anak ko. 2023, muntik kaming maghiwalay ng asawa ko. Pero mas pinili ko ang manatiling buo ang pamilya ko para sa mga anak ko. 2024, August and December, nagkasakit ang asawa ko, Chin. Sobrang struggle namin nun. Halos walang natira sa savings ko. Lahat pambayad namin sa hospital. Lalo na noong December 17, 2024, na-admit ang asawa ko. Instead, to celebrate the birthday of Kuya Harley. Pero ibang nangyari. Kaya sabi ko, anak, bawi tayo next year ha. Supposed to be this year, 2025. So that time, kailangan kong umuwi. Araw-araw from hospital to bahay. Kasi need kong asikasuhin ang anak ko na panganay at isang estudyante. And that time, lola nilang nagbabantay. Pero syempre, hinahanap ako. Lalo na yung 6 years old kong anak. Hanggang Pasko namin last year, hindi kami buo nun. Kasi kami ng asawa ko nasa hospital, while mga anak namin nasa bahay. Kaya sinisikap namin nung makalabas ng hospital para sa bahay kami makapag-New Year. Sabi pa ng anak ko, Mommy, I'm so sad because I don't have my family to celebrate with during Christmas. It's just me and Kuya Harley. Naiiyak ako noon pagkarinig ko, sabi ng anak ko. Kaya sabi ko, kailangan before mag-New Year end, makalabas na ang asawa ko. Naalala ko pa noon, Chin, mga 9 ng gabi. Nagpasundo kami sa asawa ng kapatid ng asawa ko. Sobrang lakas ng ulan. Pero sabi ko, di na bale. Di na baling mabasa tayo sa ulan basta makauwi lang. At yung pera namin noon halos pambili lang ng pagkain at diaper at gatas ng anak ko. Naiwan kasi na wala kaming mahingi ang assistance noon sa hospital.
Kasi cut off na daw. Dahil holiday. Kaya lahat ng excess namin sa bill after mabawasan ng PhilHealth ay cash kung binayaran sa 1 week namin sa hospital noon na umabot ng 43,500 pesos. Yun ang cash excess bill namin. Kaya buti na lang nakaprovide ako that time, kaya kahit hindi bonggang New Year, last year, sabi ko, importante is buo kami. January 2025. Hindi ko alam na buntis na pala ako sa third baby namin. Kahit medyo alanganin sa financial dahil sa mga nangyari, naging positive ako at masaya dahil magiging 3 ng mga anak ko. Sabi ko, I've been praying this before kasi gusto ko pagtanda namin at least may 2 kapatid ang Kuya Harley namin. At 2 silang mag-aalaga sa kanya. Kaya dumaan ang January to May. So far, okay naman nakasurvive sa mga bills. Nakaipon kahit papano. Nakaprepare na din para sa pag-give birth ko sa third baby namin. Para sa August. Regular check-up sa OB. And si Kuya Harley ko, so far okay na rin siya. Everything was so smooth talaga. Unexpectedly nga lang. Nagkasakit kami halos lahat dito sa compound. So nagkasakit ang pangalawa kong anak. Then pinsan niya. Then ako. And lastly, nagkasakit si Kuya Harley. 3 kaming sabay nagkasakit, Chin. Ang hirap gumalaw dahil buntis ako. Palagi pa akong nagsusuka dahil sa paglilihi ko. Hirap talaga. At dahil nagkasakit siya, si Kuya Harley ng June 26, dinala namin agad sa hospital. June 28, na-admit agad siya. At pneumonia ang findings. Dehydrated na siya. Ayaw na niyang uminom ng gatas. Naka-oxygen siya. Daming aparatus. Nakadikit sa kanya. May para pa sa heart monitoring. Oxygen, BP, naka-nebulizer or nebulizer. Ang hirap. Ang hirap siyang tingnan. Sobrang naahawa ako sa anak ko. Kaso hindi ko siya mabantayan sa hospital. Kasi buntis ako. At may sakit din. Nilalagnat, inuubutin ako. Halos hindi makagalaw. Tapos isa ko pang anak, Chin, need kong painumin ng gamot. Kasi taas din ang lagnat niya. Yung asawa ko, nagbantay sa hospital at ang nanay niya. Dumadalaw lang ako doon pag araw at pauuwiin na naman ako kasi hindi ako pinapatagal. Hindi ako pwedeng magtagal kasi maselan ang pagbubuntis ko. Kaya nung June 29, pumunta kami at nag-request kami ng pastor to pray over for my child. Nung umuwi na ang lahat at papauwi na din ako kasi need ko makatulog din at magpahinga. I talked to my child na habang umiiyak ako at nakatingin sa kanya. Nakatingin din siya. Alam ko, naririnig niya. Nakikita niya ako, hawak ko ang mukha niya. At kinausap ko siya sabay bulong na, anak ko, kuya, I love you so much. Pero kung gusto mo nang mag-rest doon kay Papa Jesus, it's okay, nak. Kakayanin ni Mommy. Kahit sobrang sakit, nak. Basta love na love kita forever. It's okay, nak. I will let you go kung nahihirapan ka na. Kaya nung June 30, namatay ang anak ko, Chin. Si Kuya Harley. Sobrang sakit. Walang katumbas ang sakit. After 13 years and 6 months sa bawat araw, sanay na ako kung ano ang routine ko to take care of him. And then one day, bigla siyang nawala. Ito na yata yung forever pain na bahagi ng buhay ko. Today is your birthday, anak ko.
Happy birthday. Mahal na mahal kita. Mananatili kang buhay sa puso ko until we meet again. Until we meet again in the morning resurrection with Jesus. I love you forever, my eldest son, Harley. Every day and every night I cried because I just missed you. Ang sakit na mawalan ng anak. Hanggang dito na lamang ang inyong kamax. Mommy of Harley. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa. Dear Max FM with DJ Chini tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past only at Dear Max FM with DJ Chini.